May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Mga mabisa at natural na gamot sa ubo, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukod sa mga gamot na mabibili sa butika para maibsan ang ubo, marami ring natural home remedies na pwede mong subukan. Ayon sa Healthline, mabisa ang pag-inom ng honey. Maglagay lamang ng 2 kutsarang honey sa isang baso ng herbal tea o maligamgam na tubig na may lemon. Maliban pa rito, makatutulong din ang peppermint leaves. Ang mental properties nito ay may kayahang maibsan ang sakit ng lalamunan.
Pangatlo, mabisa rin ang pagmumumog o gargle ng tubig na may asin. Pang-apat, nariyan din syempre ang traditional cough remedy na luya o ginger. At syempre, huwag kalimutang uminom ng maraming tubig upang maibsan ang dryness o pagkatuyo ng inyong lalamunan na siyang karaniwang dahilan ng pag-ubo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiberxers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao sa programang Break Time. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma and Miss Thea Pecho Corpus. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Para pa rin po sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Break Time. Sa ating pong headlines mga kaibigan sa programang Break Time, hirit na TRO ni Senador Bato de la Rosa laban sa ICC arrest warrant, ibinasura po ng Korte Suprema. Video clips ng paglabas sa Senado ni na Senador Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla inilabas sa media. RH Break Time. Writ of summons laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Office of the Vice President. Reklamong illegal campaign donations laban kina Pangulong BBM at VP Sara Duterte ibinasura naman ng COMELEC. RH Break Time. Senador Pia Cayetano itinalaga bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, kapalit po ni Senador Ping Lacson. RH Break Time. Trainer aircraft ng Philippine Air Force bumagsak sa Benguet, 2 sugatan. RH Break Time. 73 taong gulang na lolo na nakapila bibili ng benteng bigas sa Quezon City, patay ng masagasaan ng SUV. RH Break Time. Pagbaha dulot po ng pagulan ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Isang naitalang namatay, higit sa 1,500 katao naman ng inilikas, ayon po yan sa NDRRMC. RH Break
6 na dam sa Western Visayas na sa critical level ang tubig dahil naman sa matinding init ng panahon. RH Break Time. 40 lugar sa Pilipinas, aba, tinaya pong masasapol ng danger level ng heat index ngayong pong Miyerkules. RH Break Time. Sa ating pong mga balita, tuluyan pong tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa botong 951, ibinasura ng High Court ang TRO request laban sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay de la Rosa. Napagpasyan din sa Special and Bank Session, natanggihan ng pagpapalabas ng status quo ante-order laban sa mga respondents sa petisyon na kinabibilangan po ng DILG, ng DFA, DOJ, maging ng PNP, NBI, Armed Forces of the Philippines, Immigration, at maging ng PNP-CIDG. Si De La Rosa po ay pinaresto ng ICC bilang co-accused ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Crimes Against Humanity. Sa argumento naman ng Office of the Solicitor General, iginit po nito ang bisa na Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon po sa OSG, sa ilalim po na naturang batas, binibigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na ipatupad ang ICC arrest kahit walang kaukulang validation mula sa hukuman ng Pilipinas. Magandang hapon sa iyo, Miss Thea. Magandang hapon din sa iyo, Lakay Ray. Pasensya na pa-meeting pa ng bahagya. Ayos lang yan. Samantala, inilabas ng Presidential Communications Office ang 3 video clips na kuha sa kopya ng CCTV ng Senado kung saan makikita ang paglabas at pagsakay ng SUV ni na Senators Robin Padilla at Ronald Bato de la Rosa. Sa isang video clip makikita ang paglalakad patungo sa direksyon ng pintuan ng isang lalaking nakabarong na sinasabing si Padilla, kasunod ang isang babaeng nakasombrero at may bitbit na mga bag. Kasunod naman ang babae ang sinasabing si De La Rosa na nakasuot ng kulay asul na jacket at sombrero na sinundan ng isa pang lalaki. Sa isa pang video clip ay makikita ang paglabas ng mga individual na tinukoy ng CIDG na sina Padilla, De La Rosa at ang babaeng may bitbit na 2 bags kasunod ang isang lalaki. Sa pangatlong video clip ay ang bahagi kung saan makikita ang puting sasakyan na nakaabang kung saan sumakay ang mga ito sa kaumandar palabas ng gusali. Ang mga video clip ay bahagi ng isinumiting ebidensya ng PNP-CIDG sa DOJ para sa kaukulang validation. RH Break Time. Inirekomenda naman ng CIDG sa DOJ na kasuhan ng 3 tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSA kasunod po na nangyaring putukan sa Senado noong Mayo 13. Kinumpirma ni PNP-CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na kasama daw po dito ang sinuspinding hepe ng OSA na si retired General Mau Aplasca. Paliwanag ko ni Morico, nilabag ni Aplasca ang rules of engagement sa paggamit ng puwersa, bagay na nakasaad sa Implementing Rules and Regulations na Republic Act No. 1197 o ang Private Security Services Industry Act. We will be as directed by the SILG and CPNP. We will be transmitting our findings sa Department of Justice for findings and recommendation. It is up to the Department of Justice to reassess po yung namin. Samantala naman tinawag po ni Morico na panic firing ang ginawa ng OSA habang defensive naman ang pagsasalarawan ng opisyal sa ginawa ng NBI agent na inakusahan ng Senadong umatake sa lugar. Panic firing. You assume na nilulusog kayo because continuous yung volume of fire, sumasagot yung NBI ng paputok doon sa labas, sa area ng kantin,
So putok rin sila ng putok po rito. Sumasagot rin yung NBI ng defensive siya. Yan po mga kaibigan na paliwanag ho ni PNP CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II. Samantala, idiniin ni Senator Raffy Tulfo si Suspended Office of the Senate Sergeant at Arms o SAAT Chief Mau Aplasca sa nangyaring putukan sa Senado noong Mayo 13. Ayon sa Senador, mas alam ni Aplasca ang Standard Police Operational Procedure dahil siya ay dating mataas na opisyal ng PNP at inamin nito na siya ang nag-warning shot na naging dahilan ng gulo sa Senado. Hindi rin umano maaaring ituro si Senate President Alan Cayetano dahil itinanggi nitong nag-utos siya ng warning shot kundi ito ay desisyon ni Aplasca. Ganon pa man ay nirekomenda ng senador na lahat ng mga sangkot sa putukan ay maimbestigahan at patawan ng kaukulang parusa. Ang kailangan lang ay impartial investigation ang gawin upang managot ang mga dapat managot. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, ang sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigyan ng utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. He was a former policeman na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, itatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang patayin mo na rin. RH Break Time! Samantala sa iba pang balita, natanggap na po ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang writ of summons mula sa Senate Impeachment Court. Sa isang statement, ipinalam ng OVP na tinanggap ang dokumento dakong alas 10:40 ng umaga. Una pong inanunsyo ng Impeachment Court na ipapadala ang writ of summons upang obligahin si VP Sara Duterte na humarap sa paglilitis. Ang kanyang panig ay binigyan ng 10 araw na palugit para matugunan ang kautusan, habang 5 araw naman ang itinakda sa prosecution panel upang sagutin ang salaysay ng depensa. Samantala, tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit mag-resign ito. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan kay dating Senate President Attorney Coco Pimentel, sinabi nito na hindi maisasalba ng Vice Presidente ang kanyang sarili. Paliwanag ni Pimentel, nag-umpisa na ang accountability process at dahil naipasa na sa korte ang impeachment case ay wala nang mangyayari kahit magbitiw pa si VP Sara sa kanyang pwesto. Narito ang bahagi ng panayam kay Pimentel. Hindi niya masisave ang sarili niya kasi kung ngayon na nag-umpisa na nag-umpisa na kasi sa korte. Opo. Gumugulong na po yung proseso ng accountability. Hindi na pwedeng maikyas o maiwasan na just by the convenient act of resigning. Sana kung nag-resign siya ng mas maaga-aga, wala, tapos na sa house pa lang, stop na sila. RH Break Time! Samantala naman, ibinasura po ng Commission on Elections o COMELEC ang reklamong election offense laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito pong kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia kaugnay na manoy pagtanggap ng illegal campaign donation ni na Pangulong BBM at VP Sara noong May 2022 elections. Paliwanag po ni Chairman Garcia dahil ito sa prinsipyo ng immunity from suit o immunity ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa habang sila ay nasa pwesto. At base sa kanilang interpretasyon, ang Vice Presidente ay immune from suit. Ang ibig sabihin po ng immune from suit, hindi ko pwedeng kasuhan ang Presidente at Vice Presidente dahil kasong kriminal. Bawal po silang kasuhan. Ngunit, dilinaw po ni Garcia na hindi niya nahulugang tuluyan na silang ligtas
sa mga posibleng investigasyon at maaari pa ring buhayin o maghain ng mga kaso laban sa kanila pagkatapos mo ng kanilang termino sa June taong 2028. Samantala, itinalaga bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Pia Cayetano at papalitan niya si Senator Ping Lacson. Ang Blue Ribbon ay isa sa itinuturing na most powerful na komite sa Senado na siyang namamahala sa investigasyon sa mga anomalya, partikular sa issue ng flood control projects. Samantala, itinalaga bilang chairperson ng Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos, habang vice chair si Erwin Tulfo. Pamumunuan naman ni Senator Robin Padilla ang Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes at si Francis Pangilinan bilang vice chairperson. Si Senator Camille Villar ang namumuno o mamumuno sa Committee on Government Corporations and Public Enterprises, habang vice chair naman si Mark Villar. RH Break Time! Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita, mga kaibigan, sa programang Break Time. Ngayong thank God it's Wednesday. Simbang Baklaran, Miss Thea, ano ha? Yes! Ayan ha, sana naman tayo'y ulanin ng biyaya. sandamakmak na biyaya sa kabila ng kaliwat ka ng mga problema. Sa totoo, di ba? Mayroon ka ng mga internal battles, pero meron rin battle sa paligid. May battle na yun. May battle sa Senado, may battle sa kung saan-saan. Kaya dapat talaga ang bati mo na sa mga tao ngayon, peace be with you. Ayan. Diba? Kailangan talaga ng kapayapaan. Saka dapat kung peace be with you, dapat may kasunod yan. Na? I love you. Ay, wow! Ganun, Akala ko, buntik ka ako mapakanta. Heal the world, make it a better place. MJ, saan ka na? He's in a better place now. Yes. RH Break Time! Hoy, naku, may bumagsak na trainer aircraft ng Philippine Air Force dyan sa may Benguet, Miss Thea, ano ha? Abay, yung piloto at kanyang student pilot yata to, kasi trainer ha? Abay, sugatan. Kanina, unconscious, sabi na sa report ni Lakay Romy Gonzales. Standby, Lakay Romy, ha? Samantala, isa namang lolo na nakapilat bibili lamang ng benteng bigas diyan sa QCI. Sus, po, minalas po si lolo. So sad. Abay, bigla po siyang nasagasaan ng SUV. Naku naman, ayun, patay. Naku po naman, no. Samantala, pagba naman dulot po ng pagulan ng Intertropical Convergence Zone at easterlies dyan po sa Mindanao, ano abay, isa ho ang naitalang namatay. Higit sa 1,500 naman ang inilikas, ayon po yan sa NDRRMC. 6 na dam sa Western Visayas, nasa critical daw pong level ang tubig dahil sa matinding init po ng panahon. Oo, no? At umuulan-ulan pero nagkakatuyuan pa rin, ano? In speaking of panahon, Anya? baka raw 4 na po. 4 na pong lugar sa Pilipinas ang tatamaan ngayon ng danger level, ng heat index. Ano ba naman? Tapos magpa-fluctuate yung kuryente ninyo, kasanon. Ay, Diyos mio. Diba? Kaya sabi nga nila. Tapos sasabayan pa ng rotational brownout. Oo, dahan-dahan daw sa pagpapaypay kapag mainit ang panahon, baka magliyab daw. Magbaga tayo. Ay, sus po. RH Break Time! Pilipinas ang oras, alas 4:24 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng kahit walang jingle, Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukod sa mga gamot na nabibili sa mga botika upang makatulog, may isa palang mas mainam na kainin na prutas na healthy pa.
na makatutulong sa atin upang makatulog ng mahimbing. Ayon sa UK-based foundation na The Sleep Charity, nakatutulong daw ang pagkain ng saging upang magkaroon ng maganda at mahimbing na tulog. Ang saging daw ay mayroong mataas na level ng magnesium at potassium na nakatutulong upang makapagparelax ng ating muscles at makapagpakalma ng ating utak. Naglalaman din daw ito ng tryptophan na nakatutulong naman na mag-produce ng mga brain-calming hormones upang maging mas maayos ang ating pagtulog. Umaakto daw ang saging kagaya ng melatonin na ginagamit ng marami para sa magandang night rest at siksik din ang saging sa mga bitamina at minerals na kailangan ng ating katawan. Bukod sa mainam na pagtulog, tumutulong rin daw ang saging na ma-moderate ang ating blood sugar levels, mag-improve ng ating digestive system at magsilbi ring antioxidants at marami pang iba. Samantala, makatutulong din sa maginhawang tulog ang pagkain ng iba pang masustansyang prutas tulad ng ubas, tart cherries at strawberries na pawang nagtataglay ng high levels ng sleep-inducing melatonin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Uno ng hapon. RH Break Time. At dahil tayo ay talaga namang naglalagablab ang kapaligiran sa ngayon. Yun. Mainit na mainit. Pag-alapin pa natin ang damdamin ng ating mga tagapakinig, ng ating mga taga-subaybay dahil na oras na para tayo ay mamigay ng 500 piso para sa makakasagot sa ating mahiwagang katanungan. Yun. At tayo dumako na sa ating Kring-kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Magandang hapon. Maayong hapon. Gusto mo kanina mo mabati sa'yo? Naimbag nga malam, kada kayo amin, kakabsat, pero hindi Dapat Tagalog lang to, di ba, kapag ganito. Magandang hapon po sa iyo, Madam Reza Leydon ng Abra de Ilog ng Occidental Mindoro. Yun. Magandang hapon din po. Good afternoon po. Gusto ko yung pagsagot niya sa atin, punong-puno ng lakas at sigla. Yes. At dahil kayo po ay masigla, pasisiglahin pa natin si Ma'am Reza. Matanong po namin kayo, ano po ang himpilan ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas at number 1 din dyan sa Occidental Mindoro? Ang number 1 po, syempre, DZRH po. Yun. Maraming salamat. Congratulations. Salamat po, ma'am. Kayo po ay makatatanggap ng 500 piso. Yes po, meron po kayong gustong batiin? Thank you po so much po sa buong staff po ng DZRH po, sa pamunuan po. Kamusta din po sa lahat po ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro po. Thank you po. Ingat po kayo. Congratulations again po, Miss Reza Leydo. Diba? Yan ang mga nagpapainit talaga ng damdamin natin. Kasi pagka nako-confirm natin na may nakikinig sa atin. Saka malaking bagay yung kahit paano nakatulong tayo sa kanila. Yes. At dahil dyan ay pagpapatuloy pa natin ang pagbibigay ng iba pa nating balita. RH Break Time. Standby muna sa ating mga report. Standby, Ms. Leth Narciso Malacanang, pinaubaya sa DOJ ang interpretasyon sa hindi pag-i-issue ng Korte Suprema ng TRO laban sa ICC arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. At law enforcement agencies dapat na magtulungan para sa agarang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Pero sa mga sumandaling ito, pinag-aaralan ng Department of Energy ang balanseng pagpapatupad ng mandated fuel adjustment upang hindi naman malugit magsara ang gas stations. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ito ay para maging patas ang pulisiya sa parehong oil industry at mga consumer ngayong may oil crisis sa pandaigdigan. Idiniin ng kalihim na naiintindihan ng ahensya na magkakaiba ang supplies, freight costs at iba pang charges ng bawat kumpanya ng langis. Pero kapag anya may mga presyo o charges na hindi malinaw o masyadong malaki ang diferensya, kailangan na nila itong tingnan at klaruhin. Matatandaang nagtatakda ang gobyerno ng minimum rollback at maximum increase sa presyo ng petrolyo sa nakalipas na 4 na linggo sa ilalim ng State of National Energy Emergency. Samantala naman muling sasailalim po sa yellow alert ng Visayas Grid sa ikatlong sunod na araw. Mamaya po yan, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito po ay dalaman sa pumalo na po sa 2,503 megawatts ang peak demand sa grid. Subalit, lumalabas lamang na 2,692 megawatts ang available capacity nito. Tinitiyak naman ng DOE na aktibo ang pag-ipag-ugnayan nila sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines
maging sa National Grid Corporation of the Philippines at maging sa Energy Regulatory Commission para mapatatag pa o maging stable ang grid, mapabilis ang restoration at maprotektahan ng consumers lalo na ngayong tag-init. Samantala, sugatan ng 2 tauhan ng Philippine Air Force matapos bumagsak ang sinasakyang eroplano sa Mount Santo Tomas sa sitio Cabuyao, Barangay Poblacion, Tuba, Benguet kaninang umaga. Sa report ni RH41 Romy Gonzales, nangyari ang pagbagsak ng trainer aircraft na may tail number 10-39 alas 10:20 ng umaga. Kinilala ang isa sa mga sugatan na si First Lieutenant Ruth Pasos habang hindi pa pinangalanan ng isa pang crew member. Natagpuan umano ang 2 crew na walang malay at agad binigyan ng paunang lunas bago isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. At para naman sa ating Flash Report! Flash Report! update nga sa nangyaring pagbagsak ng trainer aircraft ng Philippine Air Force sa Benguet. Patay ang 2 piloto na sakay ng SF-260 trainer aircraft ayon kay Colonel Basco ng Philippine Air Force. Bibigyan pa natin ng ibang linaw ang pangyayaring iyan mamaya-maya lamang. Ayan, naku, nakakalungkot naman. Patay yung 2 piloto, ha? Flash Report! Flash Report! RH Break Time! Ang tuloy-tuloy sa pagbabalik. Samantala naman, atin munang alamin ang update mula po sa Malacanang Palasyo. Pinaubaya sa DOJ ang interpretasyon sa hindi pag-i-issue ng Supreme Court ng TRO laban sa arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ibalita mo nga yan, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray Mistea, iginiit ng Malacanang na valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pahayag ito ng palasyo matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ni de la Rosa para sa temporary restraining order laban sa ICC arrest warrant. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahala na ang Department of Justice sa interpretasyon at evaluation sa naging resolusyon ng Supreme Court. Sa tanong kung maituturing ng pugan si de la Rosa, sabi ni Castro, iyan ang pananaw ng Office of the Solicitor General. Batay rin anya sa posisyon ng OSG, hindi na kailangang dumaan pa sa local court para maipatupad ang ICC warrant of arrest. Pero ayon kay Castro, ang lahat ng operational matters kaugnay ng posibleng pagpapatupad ng warrant ay ipauubaya na sa DOJ. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Castro. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, law enforcement agencies dapat nang magtulungan para para sa agarang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Idetalye mo balitang yan, RH12. Milky Riganan. Manang Milky? Kaya kailangan ng koordinasyon ng mga law enforcement agencies para maisilbi na ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang House Committee on Public Affairs, Public Accounts Chairman Terry Ridon ang pagtanggi ng Korte Suprema sa hirit na temporary restraining order ng kampo ni de la Rosa ay dapat magsilbing hudyat para kumilos na ang mga law enforcement agency at ipatupad ang pag-aresto. Sabi na Ridon, ang pagtanggi ng Korte Suprema na mag-issue ng TRO ay consistent sa posisyon ng Office of the Solicitor General. Sa panig ng Makabayan Black, dapat ipatupad ng Malacanang ang warrant ng International Criminal Court laban kay Bato. Ang kina Representatives Antonio Tino, Rene Co at Sara Elago, mahalagang desisyon ng Korte Suprema, bali pinapakita nito na hindi dapat gamitin ang last-minute petitions at technical maneuvers para hadlangan ang hustisya. Dagdag pa ng Makabayan, binabaliwala rin ng ruling ang argumento ng ilang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan pa daw ng lokal na warrant bago maaresto si De La Rosa.
Hinihimok din nila si De La Rosa na sumuko at harapin na ang mga kasong isinampa laban sa kanya ng International Criminal Court. Ako si Neil Crego na nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, NBI handa raw po sa manhunt operation laban po kay Senador Bato de la Rosa. Ibalito mo nga yan, RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Handa na yung National Group Investigation na magkasa ng manhunt operation laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, laging naka-alerto ang Bureau para sa kanilang mandato. Kasaduan niya makipagpulong si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa mga higher-up para sa mga susunod na hakbang. Pero di ini Malyari, kailangan pang hintayin ng NBI yung resolusyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa hirit na temporary restraining order ng senador. Bubusisiin daw muna nila yung laman ng desisyon ng kataas-taasang hukuman upang makapagbigay ng tamang komento at makapaglatag ng karampatang aksyon. Bukod sa NBI, sinabi ni Malyari na ipinagpapalagay niyang may kopya na rin ng arrest warrant ng International Criminal Court ang PNP, gayon din ng Department of the Interior and Local Government. Tumanggi ng sumagot yung spokesperson ng NBI kung nasa Pilipinas pa si Senator Bato. Pakinggan natin. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Di ba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. Sir, yung mismong pagbasura ng PRO na yan, hindi automatically na magti-trigger ng manhunt operation sa NBI, tama? I am not at liberty to give any opinion now. Ganun lang po ang masasabi ko. Pero sa manhunt, sir, ready tayo anytime? Of course. Of course. Sinabi naman po ni Director na ang NBI lagi pong ready. Hindi humarap si Director Matibag sa ipinatawag niya na press conference kaninang alas 3 ng hapon. Pero nang hinabol siya at inusisa ng media, ayaw niya magbigay ng espekulasyon at hindi niya pa nakikita o nababasa yung desisyon ng Korte Suprema. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, CIDG alam kung saan papunta ang senakyan ni Bato mula Senado. Idetalye mo balitang yan. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Mayawak na informasyon ng Philippine National Police sa direksyon ng sasakyan ginamit ni Senador Ronald De La Rosa. Nang lisanin nito ang Senado matapos ang gun incident noong nakarang linggo. Sabi sa Kampo Krame ni Police Major General Robert Alexander Morico II, Director ng Criminal Investigation and Detection Group, alam nila kung saan papunta si De La Rosa. Pero tumanggi na muna magbigay ng detalye ang opisyal at iginit ang posisyon ng PNP na hindi pa sila kailangan magkomento sa ngayon kahit kasi may valid arrest warrant ng ICC. Ora nang ipinaliwanag ng PNP na maghihintay sila ng court order para sa extradition at tamang koordinasyon mula sa Interpol bago mag-direct surrender dahil ng ginawa noon kay former President Rodrigo Duterte. Samantala, dumistansya rin si Morico nang tanungin kung hindi ba lumilitaw sa investigasyon kung sinamantala itong komisyon sa Senado para makatakas sa protective custody ng Senado si Bato. Ayon sa General, labas na ito sa kanyang paycheck. Pakinggan natin si General Morico. Yung pagsagot kasi po dyan is outside my paycheck. Kung tanongin mo ako niyan, nung panahon na DI po ako, but right now, CIDG is, investigative agent and unit po kami ng PNP and we base our findings on facts. Ginawa ng CIDG Chief ang pahayag kahit inirekomenda nitong kakasuhan. Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Plasca dahil sa paglabag sa rules of engagement na nagpaputok noong Mayo 13 CIDG ang pangunahing unit na nag-iimbestiga sa naturang insidente sa Senado. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala naman, mga video daw po na inilabas ng PNP DILG sa Senate shooting incident by spliced. Ayon po yan kay suspended OSAA Chief Mau Plasca. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond.
Ray umalma si suspended usa Chief General Mau Aplasca sa may presentang video ng PNP at KRG hinggil sa nangyaring shooting incident sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Aplasca, spliced ang video na ipinakita sa isang news conference kahapon para lang umayon sa kanilang kwento na hindi umano tama. Sabi ng general, inihahanda na nila ang buong video ng pangyari para ipakita sa publiko. Kahapon ay humarap sila DILG Secretary John P. Cremulya at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. at ipinakita ang bahagi ng video ng shooting incident. Wala umanong umatake sa Senado at si General Aplasca ang nagpasimula ng unang putok. Sa naunang report ng PNP's Scene of the Crime Operatives o SOCO ay 27 pasyo ang nakuha sa loob ng Senate building at 6 naman sa bahagi ng GSIS. Narito si General Mau Aplasca. We are preparing the complete video. Kasi what they did was they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative? Mula sa Senado, ito si magkatapos ng madamdaming pananalita kanina ni Senator Pia Cayetano at pagsagot naman ni Senator Risa Contiveros, mabilis na nag-suspend ang sesyon para magsagawa sila ng isang focus at ihanda yung kalendaryo para sa impeachment proceedings. Ito si RH28, Raymond Dacas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala, Department of Justice at Malacanang nagturoan sa pagbibigay ng komento tungkol kay Senator Bato de la Rosa. Idetalyo ang balitang yan, RH19, Nolasco. Tina? Bisaya dumistansya ang Department of Justice sa pagbibigay ng komento hinggil kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod dito ng pahayag ng Malacanang sa pinakahuling press briefing nito ngayong araw na si Justice Secretary Frederick Videna ang sasagot sa interpretasyon sa hindi pag-i-issue ng Supreme Court ng temporary release order laban sa implementasyon ng ICC arrest warrant kay Senator de la Rosa. Lininaw din ni Videna na ang mga naunang pahayag ni Justice Spokesperson Polo Martinez ay hindi na angkop dahil sa mga nagbabagong serye ng mga pangyayari at usapin sa bansa ngayon. Ayon sa kanihim, taging ang Office of the President lamang ang maaaring magsalita sa nasabing usapin. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Samantala, 2 opisyal ng PNP inireklamo sa NAPOLCOM dahil sa unang pagtulong para aregluhin ang mga kaanak ng missing sabongeros. Idetalyo ang balitang iyan, RH5, Val Gonzalez. Val! Babalikan natin ang balitang yan. Ilan po munang paalala. Pilipinas, ang oras alas 4:49 ng hapon. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon. Amoy nakaka-joyful.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiber Xers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Pilipinas ang oras, alas 4:53 ng hapon. At wala pang tagulan pero mahigit 1,500 individual o 387 pamilya na ang naapektuhan ng pagbaha at rain-induced landslides dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies. Ayon sa NDRRMC, ang mga biktima ay mula sa Davao Region at nasa 347 pamilya o 1,435 individual ang pansamantalang nasa 16 na evacuation center sa Davao City. Nasa ilalim naman ng validation ng NDRRMC ang ulat ng isang 21 anyos na lalaking namatay matapos makuryente sa nasabing syudad at natagpo ang palutang-lutang sa baha sa New San Isidro Barangay, Buhangin madaling araw nitong Lunes. Samantala naman, napatay po ang 73 taong gulang na lalaking nakapila sa bilihan ng benteng bigas diyan po sa Quezon City nang mahagip po ng umaharurot na pick-up truck. Diyan po sa May Visayas Avenue madaling araw kanina. Bibili lang sana si Mang Danilo Regudo ng murang bigas sa tanggapan ng DA Bureau of Animal Industry at bumila sa tapat nito kaninang bago mag alas 4 na madaling araw. Napagalamang maagang pumipila mga bibili ng bigas lalo kung wala sila sa listahan ng online appointment. Samantala, matinding init pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Miyerkules dahil nasa 40 lugar ang posibleng masapul ng danger level na heat index. Ayon sa Pag-asa, posibleng maitala ang pinakamataas na damang init sa San Ildefonso, Bulacan na aabot sa 45 degrees Celsius. Kabilang din sa posibleng makaranas ng mapanganib na antas ng init ang Catarman sa Northern Samar sa 44 degrees Celsius, habang sa 43 degrees Celsius naman ang Apari at Tuguegarao City sa Cagayan, Bayumbong sa Nueva Vizcaya at Giwan sa Eastern Samar. Bahagyang mas mababa naman ngunit nasa ilalim pa rin ng extreme caution ang inaasahan sa Metro Manila na maglalaro mula 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Nagbabala ang Pag-asa na bagamat madalas na ang mga pag-ulan sa hapon at gabi, nananatiling napakainit pa rin ng panahon mula tanghali hanggang bago magtakip silim
time o late afternoon. Kaya pinag-iingat ang publiko sa posibleng banta ng heat stroke. Samantala, buwaba naman sa kritikal na antas ang tubig sa 6 na dam sa Western Visayas dahil naman sa matinding init ng panahon. Ang mga dampong ito ay ang Barotac Nuevo Wiz Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipuluan Dam, Solong Dam, maging ang Panakuyan Ris at Mambusaw Ris Dam. Dahil po sa critical level ng tubig sa mga dam, gumawa na po ng paraan ng National Irrigation Authority sa Region 6 para matulungan ang mga magsasaka na umaasa sa irigasyon. Dumako naman tayo sa ating Break Time Global News. Bilang ng mga nasawi sa nagpapatuloy na pag-ulan at pagbaha sa China, umakyat na sa 21. I-detalye mo balitang yan, James Galange. James. Balita mula sa China. Umakyat na sa 21 katao ang bilang ng mga nasawi sa nagpapatuloy na pagbaha at landslide sa southern at central portion ng bansa mula kahapon. 10 sa mga nasawi mula sa nahulog na pickup truck na may kabuang sakay na 15 magsasaka na nahulog sa ilog dahil sa matinding pagbaha. Ayon sa Chinese National Weather Agency, bunsod ito ng torrential rain at heavy rainfall na nararanasan sa mga nasabing rehiyon at itinaas naman ang disaster risk sa ilang probinsya. Kung saan pansamantalang inilikas sa mga residente at isinara na rin ng mga paaralan, paghinto ng operasyon ng mga transportasyon at pagsupply ng kuryente. Gayunpaman, naghanda ng pamahalaan ng China ng 150 million yuan o katumbas na mahigit 1.3 million pesos para sa mga kakailangan ng tulong ng mga apektadong residente. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa atin naman pong sports, veteran coach Sandy Arespacochaga itinalaga bilang Gilas Women's U18 head tactician. Report mula kay Millie Borja. Miss Millie. Tuloy-tuloy ang pagbabago sa Gilas Pilipinas program matapos italaga ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP si veteran tactician Sandy Arespacochaga bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Women's Under-18 team. Papalitan na Arespacochaga si Julie Amos habang naghahanda ang youth team para sa 2026 FIBA Women's Under-18 Asia Cup Siaba qualifiers. Bahagi ito ng mas malawak na restructuring ng SBP sa kanilang youth program kung saan nauna nang itinalaga si Juno Soler bilang bagong Gilas Youth Men Head Coach habang nagkaroon din ng pagbabago sa Gilas Women matapos magbitiw ni Patrick Aquino. Kasalukuyang assistant coach si Arespacochaga ng TNT Tropang 5G sa PBA at bahagi rin ng coaching staff ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP. May karanasan na rin ito sa international competition matapos hawakan ng Gilas Youth noong 2019 FIBA Under-19 World Cup bukod sa iba pa niyang coaching stint sa collegiate at professional level. Para sa kanyang unang assignment, makakasama ni Arespacochaga ang Gilas Women Under-18 sa 2026 Siaba qualifiers na gaganapin sa Bacolod mula June 2 hanggang 6. Bagamat kwalipikado ng Pilipinas sa 2026 FIBA Women's Under Asia Cup matapos ang Division B Championship noong 2024, magsisilbi pa rin itong mahalagang preparasyon para sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para naman sa ating Break Time Showbiz, Rabia Mateo, tutuparin na ang pangarap maging isang doktor. Beatrice Luigi Gomez nakiisa sa isang surgical mission sa Dinagat Islands. Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme. Tutuparin na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Ito ang kinumpirma ng former beauty queen nang i-share online ang kanilang Disneyland trip ni Jake Cuenca, kung saan sinabi nitong few more gala before med school. Si Rabia, papasok anya sa University of Santo Tomas. Proud boyfriend naman ang aktor sa pagbabalik eskwela ni Rabia, habang thankful naman ito sa pagiging supportive ni Jake. Nang mausisa naman ang dating Miss Universe pagdating sa magiging specialization, pediatrics daw ang kanyang nais. Bago nasungkit ang corona bilang Miss Universe Philippines taong 2020, si Rabia Mateo ay licensed physical therapist. Samantala, heto pa ang isang dating Miss Universe Philippines. Nagsilbi namang volunteer sa isang 3-day surgical mission sa Dinagat Islands, si Beatrice Luigi Gomez. Ito na raw ang ikatlong pagkakataon na nakiisa siya sa naturang surgical mission. Bagamat mahaba raw ang naging biyahe para makarating sa isla, worth it anya ito gayong maraming pasyente ang kanilang nakatira ng tulong mula surgery, dental at vision care. Maliban sa pagiging beauty pageant holder at aktibong community development worker, si Bea ay isa ring Philippine Navy reservist. Ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan na po ang kabuuan ng Yon. ating palatuntunang break time. Nakasama niyo po ngayong hapon ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Siban para pa rin po sa DZRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipinas, susunod ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas, ang oras alas 5:01. Ang oras ay hatid sa inyo ng Sleep Laboratory. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa